Diyos at para tayo po ay magiging mabusog sa salita ng Diyos, para magiging tayo puspos ng Espiritu Santo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po ngayon, allow me po to introduce po yung ating pong parish na magpa-facilitate today, na kung saan po ay ang San Felipe Neri Parish po. So welcome po sa inyo lahat ang mga kapatid natin na sa Facebook Live at dito din po sa Zoom. Sana po mas marami po tayo ay papasok po at magsisimula po yung ating Biblical Spirituality Weekly po. So ngayon tayo po ay makikinig po sa ating summary of the last week's reflection na ibabahagi po sa atin ni Brother Patrick Carrillo de Leon. Brother Patrick, good evening po. Video. Magandang gabi po sa ating po lahat mga kapatid. Ay isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Patrick de Leon from Parish Bible Apostolate ng San Felipe Neri Parish Church. Ako po ang natasang magbigay ng short summary of the last week reflection. Bago po inumpisa ni Father Ado ang kanyang gospel reflection sa last week gospel, binigyan din po ni Father Ado na bago nagbigay ng reflection Father Ado ng Sunday, binigyan din muna ni Father Ado ang Holy Trinity na malapit din naman yung kapistahan ng Holy Trinity. Kaya binigyan niya ng din ito. Sa katuruan ng simbahan, may tinatawag na Trinitarian indwelling. Kung kikilos ang Ama, kumikilos kasama niya ang Anak at ang Espiritu Santo. Hindi pwedeng absent yung isa o hindi pwedeng absent yung dalawa. Kahit na yung pagliligtas na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Paschal Mystery, hindi lang siya mag-isa roon. Kasama niya ang Ama at ang Espiritu Santo. Sabi pa ni Father Ado, ang context noon, bakit nais isugo ng Panginoong Yesus ang Espiritu Santo sa simbahan, sa unang komunidad ng Kristiyano at sa atin ay para malaman natin na hindi tayo dapat mangulila. Sapagkat kung nandiyan ang Espiritu Santo, kasama niya ang Ama at ang Anak, yan ang katuruan ng simbahan, ang Trinitarian indwelling. Binigyan din ni Father Ado ang larawan o imahe ng Espiritu Santo sa banal na kasulatan. Sa Old Testament, ang Holy Spirit daw ay Ruach Elohim, isang Hebrew word. Ang Ruach ay spirit, breath o hininga, wind o hangin. Yung Espiritu siya rin ang hininga. Ibig sabihin, nagbibigay ng buhay. At yung hininga natin ay kinukuha natin sa hangin. Kaya sa Old Testament, ang Holy Spirit ay larawan na ng pagbibigay ng buhay. Sa New Testament, inalintulad ang Espiritu Santo sa apoy. Sinabi ni Jesucristo, bibinyagan kayo sa Espiritu at sa apoy. Inalintulad din sa tubig. Mula sa libro ng ni Juan, sulat ni Juan, chapter 7, kapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sa New Testament, mababasa din po natin ang gift and ang fruits of the Holy Spirit. Kaya tutukoy po tayo, patungo na po tayo sa gospel reflection mismo ni Father Ado, sa sulat ni Juan sa chapter 14. Sa ebanghelyong ito ay patungkol sa Espiritu Santo, sa Ama at kay Jesus. Nasa ng Espiritu Santo, nandun ang pagkakaisa. We become united because we are one in Spirit. Binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng pag-ibig sa isa't isa. Pag binasa ang Ebanghelyo sa Greek, tagapagtanggol ay parakletos. Ang parakletos ay mula sa dalawang salitang Griego, para at kletos. Yung para is beside. Yung kletos is to call. Yung literal translation ng parakletos ay is to call somebody beside you. Ibig sabihin, nasa tabi mo siya at nasa panig mo siya. Kaya mas tama sa ibang mga translation
pag ginamit ay paraclete para sa Espiritu Santo. Ika nga ni Father Ado, kapag nakikinig daw tayo ng salita ng Diyos, tinatanggap natin yung salita ng Diyos. Yun ang paraan ng Diyos para manahan sa atin. Nagiging tahanan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mahalaga na manahan sa atin ng Diyos. Isang paraan para manahan ng Diyos sa atin is for us to stay in the will of God. Ayon sa Church Fathers daw po, the Holy Spirit is a gentle guest, very respectful. Pag mabuti ang gawa, mananahan ng Espiritu Santo sa atin. Pag masama ang ating gawa, aalis ang Espiritu Santo sa atin. Sabi ni Father Ado, sabi ng Panginoong Jesucristo, pagdating ng Espiritu Santo, papaliwanag niya sa inyo lahat at ipapaalala niya yung mga nakalimutan. So sa mga bagay na hindi natin maunawaan, papaliwanag yun ng Espiritu Santo. Sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa ating mga kapwa, sa mga ating kapatid sa simbahan, meron tayong hindi maalala, tutulungan tayo ng Espiritu Santo para ito'y maalala natin. Kaya ang pang-last na sinabi ni Father Ado last week, kaya mga Bible Apostles, Bible Coordinators, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mahalaga na malaman natin, nakapanig natin ng Diyos. Dahil sa Parakletos, the Holy Spirit is beside us. Ilan po. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Brother Patrick. Ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating opening prayer na ililid po para sa atin ni Sis Ida Estival po. Hi. Magandang gabi po. Good evening. Atin pong ilagay ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon at sa pamamagitan ng aming aktibidad na Biblical Spirituality Weekly at sa mga kapatid naming patuloy mong ginagamit upang kami ay matuto at makapagnilay sa iyong salita. Pagpalain mo sila Sister Lacey at Father Ado sa matyagang pagtuturo at pagsuporta sa aming mga gawain bilang miyembro ng Bible Apostolate. Upang mas marami pa ang aming maabot. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, na matanggap at mapuspos ng Espiritu Santo ngayong gabi. Batid namin maraming mga pangunawan ang hindi namin lubos mauunawaan. Subalit alam namin na ikaw ang aming kasagutan. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Ivy. Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong panalangin at ating hiningi ng tulong ng Espiritu Santo. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina,
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ating papakinggan ang Ebanghelyo sa darating na linggo, kung saan po ay ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 16, verse 12 to 15, at babasahin po para sa atin ni Sister Juliet Villagracia Dominguez. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing, sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa Juliet. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagninilay sa pamamagitan ng isang awit. Come, Holy Ghost, Creator blessed, and in our hearts take up thy rest. Come with thy grace and heavenly aid to fill our hearts which thou hast made, to fill the hearts which thou hast made. O Comforter, to thee we cry, the happy gift of God Most High, thou fount of life, and fire of love, and sweet anointing from above, and sweet anointing from above. Praise be to thee, Father and Son, and Holy Spirit with them one, and may the Son on us bestow the gifts of God, the Spirit flow, the gifts of God, the Spirit flow. Ating magpapatuloy po sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang unang pong
magsushare po para sa atin ay si Sister Miles Reyes. Po, brothers and sisters. Ako po si Mila Miles Reyes ng San Felipe Neri, 74 years old. Ang aking po reflection, hindi man masyado gaano sa ating ebanghelyo. Dahil po, sabi nga lang po ng Panginoon, mahirap po itong unawain at hinihintay natin ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan na siya pong lubusang magpapaliwanag. Ang Holy Trinity ay talagang mahirap po itong unawain. Diba? So, if you will allow, humugot po ako sa ating second reading ng Liturgy of the Word, yung pangalawang pagbasa sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 5, talata 1 hanggang 5. Sabi po dito, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapatanagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa at makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So dito po ako magkakaroon ng sharing. Way back 2018, I was diagnosed with cancer, stage 3, breast cancer, with 13 lymph nodes. Kasi po entitled po ako sa health card ko ng yearly annual physical exam. Nung minamogram po ako, nakita po nila na meron po akong cyst sa aking right breast. Hindi ko po malaman kung ano po ang gagawin ko, pero nagdasal po ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng lakas ng loob na maging matatag. Nakapit lang po ako sa iyo. Tapos sabi nga po ng doktor, magpagsambuni daw po ako sa onko para malaman kung ano po ang dapat kong gawin. Nagpunta po ako sa Irod Rodriguez Medical Center. Doon po ako binigyan ng onko. Sabi po ng doktor, kailangan daw po ako opera. Sabi ko, Dok, baka pwede naman po i-biopsy. Hindi daw pwede kasi para malaman kung anong stage ako, ganyan. Only to find out. Eh di, pumayag na ako kasi covered naman ako ng card ko sa operation. So, pumayag na ako. Nandun na po ako sa operating room. Hindi po ako kinabahan at hindi ko pa tinanong ang Panginoon, Lord, bakit? Gano'n, hindi po. The more na kumapit ako sa Panginoon, nagdasal, talagang mahigpit ang kapit ko sa Kanya. Kay Mama Mary, dasal ako ng dasal. Tapos alam niyo po, nang nandun ako sa operating room, hindi pwedeng humawak ng rosary. Kaya, yung kamay ko lang po yung ginagamit ko para magdasal ng Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ganyan, paulit-ulit talaga po yun. Tapos ko po yung buong rosaryo. Unknowingly, tapos na pala yung operation, hindi po ako kinabahan, hindi po ako natakot, parang wala po talagang, parang walang nangyari. Tapos dinala na po ako sa recovery room. Pagdating po doon, okay na po ako doon, okay lang po lang yung statistic ko. Dinala na po ako doon sa kwarto. Tapos din nga po, ilang araw din po ako doon, dinadalo ako ng mga anak ko, hindi po nakatiis yung asawa ko, dinalo din ako. Tapos nakauwi na po ako ng bahay, doon nalaman ng asawa ko na stage 3 nga po yung, stage 3 nga po yung cancer. Tapos may lymph nodes pa. Sabi ko, Lord, paano kaya ito? After mga 3 days, yung asawa ko na stroke. Parang dinamdam niya yung naramdaman ko. Siya yung nasaktan, parang siya yung nagdala ng pain. Na-stroke po siya.
dinala namin sa ospital, ako pa rin po ang nagbantay. Tama-tama naman, nasa recovery period ako, bawal akong mga stress, bawal akong ma-depress, bawal akong magtrabaho, kailangan ko ng complete rest. So dun po ako, habang nagre-recover ako, nandun siya, ayaw niya akong umalis dun. Hindi ako pinapauwi ng bahay. So, dadalhin ako ganyan. Ayaw niya akong umalis, sabi niya. Although may mga anak naman kami, 4 yung anak namin, 3 lalaki, 1 babae. Pero ayaw niya ibang magbantay, ako lang daw. Kasi pag nakikita doon niya ako, lumalakas yung loob niya. Naiiyak ako talaga doon. Tapos sabi niya, tapos the afternoon nun, uwi na kami, awa ng Diyos, naka-recover na siya after a week. Di siyempre, okay na. So, ako naman po ang dapat kong ayusin yung sarili ko. Nung nasa ospital, nagtatanong-tanong ako sa mga nurse. Kasi hindi ako covered ng yung gamot ko, kailangan ako magpa-chemo, hindi covered ang card ko yun. Baka may alam kayo na pwede akong makalibre, sabi ko doon sa mga nurse. Ay, mayroon po sa PGH, sa breast care center. Punta kayo doon, madaling araw, Done speaking. I think we lost sa pila. Kung andyan po si Mark, pwede po tayo magpatuloy po with Mark. I think they are together po sa isang lugar po, lahat po sila. Pero andito naman po si Mark. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, Mark. Dati-rati po nung ako ay nag-aaral pa, sinasabi ng guro sa paaralan sa mathematical equation na 1 + 1 + 1 is equals 3. Pero nagbago ang lahat nang may nadinig ako sa simbahan na 1 + 1 + 1 is equals 1. Sabi ko, paano nangyari yun? Tama nga yung pare na mahirap daw itong intindihin. Sa akin naman, tama yung nakita ko na bagamat mahirap itong maintindihan, madali naman itong maramdaman. Kahit saan ako or tayo pumunta. Sa pagsa-sign of the cross, binabanggitan natin ang Santissima Trinidad, ang presensya ng Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Dahil nga isa itong misteryo, pilit ko mang abutin or pilit ko mang unawain, hindi pa din sapat ang aking kakayanan. Pero sabi ko, pagsisikapan kong isabuhay ang salita ng Diyos dahil sa salita ng Diyos, dito gumagawa ang 3 persona sa iisang Diyos. Doon ko mas nauunawaan ang hiwagang misteryo na ito. At bilang pangwakas, nang dahil sa banal na Santatlo, mas may papakita ko pa sa ibang tao na tunay ang reliyon ko sa isip, sa salita at sa gawa. Sa muli po, magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat, Mark. At tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pong sa exposition po ng ating po director si Father Ado po. Good evening po, Father Ado. Good evening mga kapatid, Bible Apostles, Bible Coordinators, yung mga kapatid natin na kasama nating sumasalok ng buhay sa salita ng Diyos tuwing Martes dito sa ating Biblical Spirituality Weekly, no? Nakalooban naman din ng Diyos sa atin, no? Na ito po ay nangyayari dahil binibigyan tayo ng Diyos ng panahon, ng espiritu at ng pagnanasa, no, na makaniig siya, no? To be intimate with the Lord, no, by reflecting, by sharing His Word, no, dito sa ating Biblical Spirituality Weekly, no. Ngayon po ay pinagninilayan natin itong ebanghelyo para sa darating na solemnity, no. Actually, last Monday nagsimula na yung ordinary time, no. Pero ang mangyayari this month, yung mga darating na linggo, kahit na ordinary time na tayo, ay 3 solemnities pa rin, no, 3 feast, no. Sa darating na linggo, yung Solemnity of the Holy Trinity. Yung susunod na linggo, ito naman yung Solemnity of the Body and Blood of our Lord Jesus Christ. Then yung susunod pang linggo, yung June 29, ito naman yung Feast of St. Peter and Paul, no. Napakaganda, no, kahit ordinary time na parang ayaw tayong pabayaan ng Diyos na bigyan ng malalaking pagdiriwang, no, para ipagdiwang
ang ating pananampalataya, no? Bago po tayo pumasok sa ebanghelyo, bago natin ito pagnilayan, pag-usapan muna natin ang banal na santatlo o ang Holy Trinity, no? Ang Holy Trinity po, ito ay one God revealed in three persons, no? At totoo, ito yung central mystery ng ating pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin na mystery ay wala na tayong kaalaman tungkol dito sa banal na santatlo o Holy Trinity. Kasi sa pananampalataya natin sa Catholic Church, meron tinatawag na revelation, no? Kung yung isip lang natin ang mag-iisip ng about Holy Trinity, hindi talaga kayang abutin ng kaisipan natin. But God, because of His great love, no, sa sangkatauhan, ni-reveal niya ano ba itong banal na santatlo, no? At mahalaga ito. Ngayon, mahirap din pagnilayan yung tatlo sa iisa, no? Yung sinabi nga kanina ni Brother Mark, no? Yung 1 plus 1 plus 1, no? 3. Dapat 3 pero 1 plus 1 plus 1, 1, no? Mahirap talaga ito kung mathematical ang structure o framework natin. No? Pero dito sa Holy Trinity, madaling maunawaan ito kahit papano kung gagamitin natin yung tinatawag na model ni Saint Augustine, no? Si Saint Augustine, sinabi niya na God is one because God is love, no? At totoo naman, di ba? Kapag merong pag-ibig, kahit 2 tao, kahit 3 tao, kahit magkakaiba silang tao, dahil sa pag-ibig, pwede silang maging isa, no? Magkakaisa, no? Kaya nga, ang Diyos by nature is love, no? God is love. Ngayon, dito sa pag-ibig na ito, nagkakaisa yung 3 persona, no? Ngayon, sa loob ng Diyos, yung tinatawag ng mga theologian na Trinity ab intra, no, yung nature of God inside God, no, yung Diyos ay pag-ibig. Bakit? Dahil merong umiibig, merong iniibig, no? And then yung umiibig ay yung Ama, no? The first person of the Trinity, the one who loves. And then yung second person of the Trinity, yung the Word of God, si Jesus Christ, Son of God, siya yung beloved, no? 'Di ba sa gospel ilang beses nating narinig, no? Halimbawa sa baptism ni Jesus Christ at sa transfiguration, no? Inulit-ulit doon ng Diyos Ama sa langit na this is my beloved son, no? Listen to him. So yung Ama ang nagbibigay ng pag-ibig at yung anak ang tumatanggap ng pag-ibig. Pero hindi natatapos doon. Bakit? Kasi kapag inibig ka, hindi maaring hindi ka tutugon ng pag-ibig din, no? Kaya yung anak, yung second person of the Trinity, the Word of God, sumasagot siya ng pag-ibig din sa Ama, no? Kaya makikita natin sa mga ebanghelyo, di ba, kung paano yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama sa langit, no? Palagi niyang sinasabing, thy will be done, no? Kahit pa nga sa Getsemani, papasok na siya sa krus, sa pagmamahal niya at pagsunod sa Ama niya sa langit, na alam niyang mabuti at alam yung anumang mangyayari sa kanya ay mabuti kahit pa nga ito ay paghihirap sa krus, no? Sabi ng Panginoon, thy will be done, no? Kaya nga, kung merong pagbibigayan at pagbabalikan ng pag-ibig sa pagitan ng Ama at ng anak, ang tawag dito ay ang Espiritu Santo, no? Yung the love between the Father and the Son is the Holy Spirit, no? Kaya nga, 3 persona sa iisang Diyos, iisa sila dahil sila ay totoong pinag-iisa ng pag-ibig, no? Ngayon maganda ito kasi yung pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na ito yung pag-ibig na lumalabas, no? A love that transcends oneself, no? Ngayon sa loob ng Diyos, kung ang Diyos ay pag-ibig, lumabas yung pag-ibig nila. At saan lumabas, no? Ipinahayag itong pag-ibig na to sa creation, no? Kaya nga makikita natin yung buong creation, langit, lupa, mga puno, mga bituin, lahat sila ay larawan ng pag-ibig ng Diyos na lumikha, no? Kaya nga, makikita mo, kung titignan natin yung creation, makikita natin dyan yung DNA ng Diyos, no? Halimbawa, yung oxygen, kailangan niyang lumabas sa kanyang sarili, pumunta siya sa hydrogen, no? Makipag-join siya sa hydrogen, kaya may H2O tayo, may tubig. No? Pero kung iisipin mo, bakit ganito yung mga elemento ng nature?
kailangan nilang magsama at maging isa dahil ang lumikha sa kanila ay Diyos, no? Halimbawa, yung puno, kailangan niyang magbigay ng bunga, hindi para sa sarili niya, no? Naalala ninyo yung magandang quote kay Pope Francis na sabi niya, "The tree gives fruit but not for itself," no? No, 'di ba sabi niya ron, the moon shines in the night but not for herself, no? Para liwanagan yung tao. Ibig sabihin, ang buong sanlilikha ay napakaganda sapagkat ito ay larawan ng pag-ibig ng Diyos, no? Napakaganda nito. Kaya nga sabi ng mga ibang theologian, ng ibang mga santo, kung gusto mong makita ang Diyos, no, look, no, at creation. Actually, ito yung first Bible na sinasabi nila. Pero merong crown of creation, no? Crown of creation. Sino yung crown of creation, no? Alam natin yung pinakarurok ng sanlilikha, yung pinakakorona ng sanlilikha ay ang tao, tayo, no? At maganda ito, dito natin din mauunawaan yung pagkatao natin nakaugnay sa banal na santatlo, no? No, sabi ng Diyos, likhain natin ang tao sa ating wangis at larawan. Ngayon, pinapaliwanag ko kanina, ang Diyos ay pag-ibig, nag-iisa dahil sa pag-ibig. Maunawaan natin ano ba yung image and likeness of God na nasa atin. Itong buhay ng pag-ibig. Yung pag-ibig. Kaya tayo ay nilikha dahil sa pag-ibig, para sa pag-ibig, para umibig. Ito ang kalikasan ng tao. Kaya nga, yung person, di ba tayo, ang tawag sa atin ay person, napakaganda nito sapagkat ito yung dinevelop ng Christianity, no? Ito yung napakagandang misteryo ng ating kalikasan kasi yung personhood ng tao ay kinuha niya sa personhood ng Trinity, no? Kasi ang banal na santatlo ay nabubuhay para sa pag-ibig at nasa loob ng ugnayan ng pag-ibig. Ngayon tayong mga tao ay nilikha because of love. And we become persons, no, true persons, nagiging totoong tao tayo, nagiging totoong person tayo kapag tayo ay nasa ugnayan ng pag-ibig. Kaya nga, no, minsan yung salitang individual ay negative, no? Halimbawa, pag tinawag ko yung sarili kong I am an individual, medyo negative yon. Kasi yung individual galing sa salitang Latin individere. Ang ibig sabihin, no, impossible to be divided. No? Ibig sabihin nung individual, hindi ko pwedeng hatiin yung sarili ko para ibigay ko sa iba. But yung salitang person ay maganda. Yung person ay isang taong nasa ugnayan ng pag-ibig kaya siya lumalabas sa kanyang sarili para ibigay niya yung buhay niya sa iba. And this is the fulfillment ng ating pagkatao. Yung wangis at larawan natin sa banal na santatlo, na tayo ay tinatawagan palaging pumasok sa ugnayan ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. No, actually, ito yung center ng mystery ng ating pananampalataya. The Holy Trinity, but at the same time, no, the center of our nature as persons. No? Mahalaga ito. No, kaya nga, na-fulfill ang tao kapag siya ay nabubuhay na sa pag-ibig. Isa pang magandang larawan para maunawaan natin ang Holy Trinity, binanggit ito ng mga ilang santo papa at ng mga ilang theologian, ay ang pamilya. Actually, Holy Trinity is a relationship, Father and Son, no, pamilya. No, yung pamilya, kapag nabubuhay sa pag-ibig, isang pamilya lang sila, ama, ina at mga anak. Pero kapag nawala yung pag-ibig, pwedeng magkahiwalay yung ama at ina, mawawasak yung pamilya. Yung ibang anak sasama sa ama, yung ibang anak sasama sa ina, wala nang isang pamilya. No, dalawa na yung pamilya o mawawasak na, magbabahabahagi. Kaya nga, ang Holy Trinity ay larawan ng pamilyang nabubuhay sa pag-ibig. Ito yung isa sa mga binibigyan diin ni Pope Leo XIV ngayon, no? Yung family, no? Kaya nga, ang pamilya, ang babae at lalaking ikinakasal ay nagiging isa, no? Katulad ng pag-ibig na nag-iisa sa Diyos. At yung pag-ibig na yon ay nagbubunga ng buhay. No? Kaya nga, ang banal na santatlo ay pag-ibig at buhay. At ganun din tayo, kapag meron tayong pag-ibig at nabubuhay tayo sa pag-ibig, mayroong buhay. No? Kaya nga, ito yung
basic, no, na paliwanag natin sa Holy Trinity, no, maganda yung Augustinian model, no, kung i-research ninyo. Yung kay St. Thomas maganda rin pero medyo theological. Si Sister Lacey ang expert diyan kasi nag-aaral sa UST, no? Okay. Ngayon, kung babasahin natin itong ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, marami pa akong mga bagay na gustong sabihin sa inyo, ngunit hindi nyo pa kayang unawain lahat. Hindi nyo kaya, mabigat, no? At mahalaga ito, no? Kasi tayong mga tao, meron tayong insatiable desire for knowledge, no? Parang gusto nating makaalam ng makaalam. No, kaya nga ito yung danger sa ating society ngayon, no? Too much information. No, kaya nga ano lang, one click lang, marami ka nang mababasa, lalo na yung mga shorts, no, yung mga video, scroll ng scroll dahil ilang seconds lang sila eh. Buong maghapon ang daming information sa utak natin. No, pero walang kahulugan, no? Walang kahulugan. Ngayon ang Panginoon ay nagbibigay ng kanyang mga salita. Pero hindi pa natin mauunawaan. Pero minsan, darating yung panahon, yung tamang panahon, ipapadala niya yung Espiritu sa atin para maunawaan yung salitang iyon. Di ba? At karanasan natin ito, halimbawa, last year, di ba? Nag-Bible sharing tayo, nag-retreat tayo, may salita ro na hindi natin maunawaan. Bakit? Sabi niya ng ating Panginoon, hindi mo pa mauunawaan ngayon. But the time will come, dahil sa banal na Espiritu, mauunawaan mo. And then suddenly, ngayong taon na ito, no? Ngayong taon na ito may nangyari sa ating buhay. Karanasan ito ng marami, ha? At maaalala natin na ayun pala yung meaning nung salitang narinig ko noong 1 taon. At kapag ganito yung nangyayari, ito yung presensya ng Espiritu Santo. No? Kaya nga magkasunod yung solemnity ng Pentecost at ng Holy Trinity. Ngayon, isa pang mahalagang bagay, ang mga salita ng Panginoon na hindi lang mga salitang mga letra na pinagsama-sama. Ang mga salita ay mga pangyayari rin. Kaya nga 'di ba sa Genesis, no, lahat ng salita ng Panginoon ay nangyari, let there be light. Nagkaroon agad ng liwanag ng nangyari. Let the waters above the heavens and under the heavens be divided. Nangyari. Kaya nga sa Biblia ang salita ng Diyos ay mga pangyayari, no? Minsan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maunawaan yung kahulugan. Pero yung mga pangyayaring yun ay may sinasabi ang Diyos. At isang araw, kapag dumating na yung Espiritu Santo, no, sabi ng Panginoon, mauunawaan natin. At ito ang maganda sa ating pananampalataya, no? Ang ibig lang sabihin ng Panginoon dito, huwag tayong magmadaling maunawaan lahat. No, kasi ito yung problema ng tao, di ba? Minsan masyado tayong obsessive compulsive, no? Gusto nating alam lahat by the details. Kailangan natin tanggapin na hindi natin maunawaan lahat agad-agad sa panahong gusto natin. Pero sa panahon na gusto ng Diyos, darating yung enlightenment o yung kaliwanagan. No? Sabi nga, maganda yung istorya ni St. Augustine, di ba? Pag binasa ninyo yung Confessions of St. Augustine, yung huling parte nun is about the Trinity. Pinapaliwanag niya yung Trinity na napakahirap unawain. Pero isang araw daw, naglalakad siya sa seashore, may nakita siyang bata na may balon, na maliit na balon na hinukay at sinasali niya yung tubig ng dagat doon sa balon. Sabi ni St. Augustine, paano mo pagkakasya yung tubig ng dagat diyan sa maliit na balon? Yung batang iyon pala ay anghel. No? Parang sinabi raw nung anghel kay San Agustin, ganun din, pinagkakasya mo yung misteryong napakadakila at napakalaki sa maliit mong ulo. Para bang gusto nating unawain. Ngayon, sinasabi nga natin yung Holy Trinity, mahirap unawain ng karunungan ng tao. Pero kapag ito ay inireveal, ito ay mauunawaan natin hindi sa utak, no, kung hindi sa pananampalataya. Kaya nga ang Holy Trinity ay kailangan nating maranasan. Kailangan nating maranasan na ang Diyos ay ating Ama. Kailangan nating maranasan na si Jesucristo ang ating tagapagligtas. At kailangan nating maranasan ng Espiritu Santo ang Parakletos, no, na nasa panig natin. Mahalaga ito. Okay? Kaya nga, no, minsan hindi talaga natin maunawaan, kailangan natin ng Espiritu. Sabi ng ating Panginoon, di ba? Hindi ko magsasalita sa kanila
kung hindi sa pamamagitan ng mga talinghaga. Minsan yung talinghaga, hindi natin maunawaan. Hindi nga maunawaan ng mga tao eh. Pero yung mga taong may espiritu, nasa kanila yung Diyos, mauunawaan nila yung talinghaga. Ganon din ang buhay natin. Minsan hindi natin maunawaan parang talinghaga. No? Bakit ba ganito yung nangyayari ngayon sa buhay ko, sa kasaysayan ng mundo? Hindi natin maunawaan, parang talinghaga. Pero si Jesucristo sa mga ebanghelyo, palagi niyang ipinapaliwanag yung mga talinghaga. At kapag naunawaan ng mga alagad o ng mga tao, nagugulat sila sapagkat yung mga talinghaga ay tungkol sa pagliligtas at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, lahat ng sinasabi ng Panginoon, maaring hindi natin pa maunawaan. Pero kung mauunawaan natin sa likod noon, makikita natin no, na merong mahalagang plano, mahalagang sinasabi ang Diyos para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. At ngayon, kung pagpapatuloy natin, maganda yung sinabi ng ating Panginoon. Kapag ang espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Mahalaga ito. No? Katotohanan. No, sapagkat maraming tao ang nabubuhay sa kasinungalingan. No? Kaya nga, maraming tao yung parang nakakulong dahil hindi sila nabubuhay sa katotohanan. Kapag binasa natin yung halimbawa, yung John chapter 8, no? Kapag binasa natin John chapter 8 verse 32, 'di ba sinabi ng ating Panginoon doon, the truth will set you free. Yung espiritu ng Diyos ay espiritu ng katotohanan at dumadating iyon para tayo ay palayain at dalin sa katotohanan. Ngayon, may mabigat no o may mabigat o mahalaga pero mabigat no na mga salita ang ating Panginoon sa mga Pariseyo sa John chapter 8 verse 44. Sabi niya sa mga Pariseyo, ang ama ninyo ay ang dyablo. At gusto niyong gawin yung gusto niyang ama ninyo. Siya ay mamamatay na ng tao sa simula pa at kailanman ay hindi siya nakatayo sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Sapagkat siya ay kasinungalingan at kapag siya ay nagsisinungaling, ayun ay ang kanyang kalikasan. Sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya nga, kung makikita natin, magkaiba, no? Magkabaligtad, contrast. Yung dyablo, yung kaaway ng Diyos, ang dala ay kasinungalingan. Yung Espiritu Santo, yung banal na santatlo, ang dala ay katotohanan. No, kaya nga, ang banal na santatlo ay Diyos ng pag-ibig. At ang taong nabubuhay sa pag-ibig ay palaging nabubuhay sa katotohanan. No? Kaya nga minsan, di ba, pag nagkukumpisal tayo, no, may mga nagkukumpisal, white lies lang naman, Father eh. White lies lang naman. Tandaan natin, kahit na anong kulay ng lies, no? Anong color ng lies, white, green, blue, black lies, lahat ay kasinungalingan. Hindi tayo nabubuhay sa katotohanan. No? Kapag nabubuhay kasi tayo sa kasinungalingan, ang ibig sabihin hindi tayo nabubuhay sa liwanag. Sapagkat yung taong nabubuhay sa katotohanan, palagi siyang lumalabas sa liwanag, no, at inilalahad niya ang lahat sa liwanag. Yung taong ayaw mabuhay sa katotohanan ay palaging nagtatago sa dilim at mapanganib iyon. Sapagkat sinabi na ng ating Panginoon, ang ama doon, ang ama ng kasinungalingan, ang ama ng kadiliman ay ang dyablo. No? Kaya nga, tayo ay inaanyayahan palagian, no, na mabuhay sa katotohanan. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay ang katotohanan. At mahalaga ang tungkulin ng Espiritu Santo. Sabi rito ng Panginoon, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Marami na akong nakausap. No? Maraming tao ang nagdurusa sapagkat naniniwala sila sa kasinungalingan. Ano ba yung kasinungalingan na ito ng dyablo? Ang kasinungalingan na ito ng dyablo ay kapag ka naniwala kang hindi ka mahal ng Diyos. Pangit ang buhay mo, mali ang lahat, maawa ka sa sarili mo, maghanap ka ng sisisihin, at mabuhay ka sa galit. Ang taong naniniwala sa kasinungalingan ng dyablo, na para bang iniwan ka na ng Diyos,
hindi ka mahal ng Diyos at hindi ka na mapapatawad ng Diyos, ay mawawasak. Ngayon, dumarating ang Diyos sa pamamagitan din ng Espiritu Santo para gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Ito yung tinatawag na interior truth. Ito yung ginagawa ng Espiritu Santo. Pumapasok siya sa kalooban natin, sa puso natin, no, para kumbinsihin tayo sa katotohanan na kahit ano man ang nangyari sa ating buhay, ay mahal tayo ng Diyos. Kaya tayong mahalin ng Diyos. Ano man ang nangyari sa nakaraan, kaya tayong bigyan ng isang napakagandang kasalukuyan at kinabukasan ng Panginoon. Kaya nga sa mundong ito na naniniwala sa kasinungalingan, di ba parang napakahirap kasi sa mundong ito, ang minamahal ay yung matataas, matatalino, makapangyarihan, magaganda, no? Nakapag-aral, no? May katanyagan, may magandang pangalan. At kapag naniwala tayo sa kasinungalingan na ito, na itong mga tao lang na ito ang pwedeng mahalin, minsan maaawa tayo sa ating sarili at iisipin natin na hindi na tayo kamahal-mahal. Ito ang malaking kasinungalingan. Kaya nga, napakaraming tao ang itinatago yung nangyaring pangit sa kanyang buhay, yung nagawa niyang kahinaan, o yung nagawa niyang kamalian at kasalanan. Ayaw niyang ilantad. Kasi ang akala ng tao, baka hindi na siya mahalin. At ito yung takot nating lahat. Pero itong espiritu ng katotohanan na dadalhin tayo sa lahat ng katotohanan, malalim at malakas ang sinasabi nito. Mayroong nagmamahal sa atin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, the truth will set you free. Sabihin natin kung ano yung nangyari. Magkumpisal tayo. O tanggapin natin kung hindi tayo magaling, hindi tayo kaparehas ng ibang tao. Sabihin natin, pag sinabi na natin yun, ako kadalasan minsan ganyan sinasabi ko. Pag sinabi ko na, no, yung humor ko na yung sarili ko, pagtatawanan ko na yung kamalian ko, then parang may konsolasyon na nangyayari. Ayun kasi ang Espiritu Santo. Ang dyablo, ang ama ng kasinungalingan, tatakutin tayo. Huwag mong sabihin, huwag mong ilantad. Pero ang plano niya lang talaga ay para wag tayong lumaya. Pero kapag sinabi natin, nagkamali ako, I'm sorry, it was my error, merong konsolasyon. No? At makikita natin yung kabaligtaran na mayroon pala kayang magmahal sa atin. No? Ito nga yung maganda sa mga community, sa komunidad sa simbahan. No, kung may mga komunidad na sa simbahan na kayang tanggapin yung isa't isa, hindi dahil matalino, mayaman, nakapag-aral, kung hindi kayang mahalin yung isa't isa doon sa mga bahagi na hindi ka mahal-mahal, no? Pagkakamali, kasalanan, kahinaan, dito na nabubuo yung Holy Trinity. Mayroong pinag-iisa na iba't ibang tao sa ugnayan ng pag-ibig. No? At mahalaga pa yung sinabi rito. At ang Espiritu Santo ay hindi magsasalita, no, sa kanyang sariling otoridad. Kung hindi kung ano yung narinig niya mula sa Panginoon at kung ano yung sabi ng Panginoon at kung ano yung akin ay sa Ama. So ang ibig sabihin ng inihahayag ng Espiritu Santong katotohanan sa atin, hindi lang galing sa Espiritu Santo, sa banal na Santatlo. No, parang tatlo sila na nagsasabi sa atin na kayang magmahal sa iyo. At maganda yung sinabi rito pa, at sasabihin ng Espiritu Santo ang mga bagay na darating. Hindi ito yung magiging manghuhula tayo. No? Aba, mahuhulaan ko na kung anong mangyayari sa future. Huwag nating hilingin yon. Biruin mo, kapag nahulaan mo na mamamatay ka na, di ka na nakatulog at nakakain ngayon. Hindi ito ang ibig sabihin nito. No? Ang ibig sabihin nito, ano ba yung darating? At yung darating ay yung pinananabikan ng mga Kristiyano na lahat tayo ay babalik sa Diyos. No? Kaya nga, isang magandang bagay na gustong pag-usapan dito, gusto kong talakayin ay yung predestination. No? Kasi minsan naguguluhan tayo. Yung predestination ba katuruan ng Katoliko? Oo. Merong predestination sa katuruan ng Katoliko. Pero merong maling predestination sa katuruan ng Calvinism. No, ito isang branch ng Protestant. Sa Katoliko, lahat tayo nasa
epistle, nasa epistle sa sulat ni San Pablo, lahat tayo ay predestined to be saved, no? To be saved and to be adopted children of God dahil kay Hesukristo. So lahat tayo, ang destiny natin ay bumalik sa Diyos. Ayun ang turo ng simbahang Katolika. Pero nirerespeto ng Diyos yung free will, yung kalayaan ng tao. Para bang sinabi na ng Panginoon, dito kayo papunta sa kaharian ng langit. Pero sinabi rin ng Panginoon, pero malaya ka kung gusto mo. Ngayon, kung yung free will natin ay gagamitin natin and we will cooperate sa mga grasya na ibinibigay ng Panginoon, then tatamuhin talaga natin itong predestination, itong destiny natin pabalik sa Diyos. Ang maling predestination, ito nga yung predestination ng Calvinism, sa kanila, nakatala na kung sino yung maliligtas at hindi maliligtas. Kahit anong gawin sa buhay ng mga taong ito, kahit yung hindi maliligtas, kahit magpakabait siya sa buhay niya rito sa mundo, nakapredestina siyang nasa condemnation. Yung mga destined naman to be saved, kahit magwalang niya sila rito sa mundo, maliligtas pa rin sila. Dahil walang element ng free will doon sa predestination ng Calvinism. Sa atin, totoo lahat tayo ay predestined na makasama ang Diyos. Pero meron tayong free will o freedom at kailangan nating makipag-cooperate, no? At yung huling-huling sinabi ng Panginoon dito, no? Ang Espiritu Santo will glorify me. Dadakilain niya ako. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kung ano yung nasa akin ay mapapasa kanya at ipapahayag sa inyo, no? At maganda ito. Malalaman natin na ang banal na santatlo ay nasa isang tao kapag ang niluluwalhati ng taong ito ay ang Panginoong Hesukristo. Malalaman natin na ang isang tao ay labas sa buhay ng santatlo kapag ang niluluwalhati niya ay ang kanyang sarili, no? No, kaya nga sa ating mga gawain sa simbahan, no, napakaganda, no, lahat ng gawain na ito is to glorify God, no? 'Di ba? Ito nga yung motto ng mga Jesuits, no, yung Ad Maiorem Dei Gloriam, no, to the greater glory of God. At ito rin yung panganib natin sa simbahan. No? Minsan talaga nakakatukso, matutukso ka kapag lalo na ikaw yung nagtuturo sa inyong parokya, ikaw yung nasa gitna, ikaw yung maraming ginawa, ikaw yung pinupuri ng mga tao. No, minsan pwede nating nakawin yung kaluwalhatian na para kay Hesukristo. Kaya nga tatawagan natin ng Diyos, lalo na ang Espiritu Santo. Kapag meron ng ganitong mga temptasyon, no? Sabihin natin na, Panginoon, sa iyo lamang ang kaluwalhatian, no? Kaya nga pagkatapos nito, huling-huling sinabi ng Panginoon, no, na aalis na ako, no? Kasi etong John chapter 16, ito yung palapit na si Hesukristo ay pumasok sa kanyang Paschal mystery, no? Paalis na ako, ngunit makikita ko muli kayo, no? Maalis na ako, ngunit sandaling panahon lamang at makikita ko uli kayo sapagkat ako ay pupunta na sa Ama. Ito ang isang napakagandang gustong-gusto kong pagnilayan palagi, no? Ang Panginoong Hesukristo, napakarami niyang ginawang mabubuti sa mundong ito. Pwede niyang angkinin ng lahat, no? Pero sabi nga, no, ng ating Panginoong Hesukristo, lahat ng luwalhati na para sa akin ay luwalhati para sa Ama. No, kailanman hindi siya nanatili para sa kanya. No, kung hindi lahat ay gusto niyang ipasa Ama. At ang ugnayan natin sa ating Panginoong Hesukristo ay ang magdadala sa atin sa ating Ama. No, kaya nga isang napakagandang dakilang kapistahan, no? Katulad nung sinabi ko kanina, sa dakilang kapistahan na ito, makikita natin yung kalikasan natin as persons bilang mga tao. Higit sa lahat, kung gaano tayo kaimportante sa Diyos. At ito ang totoo. No, kaya nga, isang araw kapag nagising ka sa umaga, nabuhay ka pa, humihinga ka pa, no? Sabihin mo, Panginoon, napaka-special ko naman. Napaka-special ko naman sa iyo. Totoo yun. No, dahil unique ang bawat isa. Hindi natin kailangang ikumpara ang sarili natin sa bawat isa. Meron akong mga bagay, talento, regalo na wala ka. Meron ka ring mga talento, regalo at biyaya na wala ako. Kaya nga lahat tayo ay nagpapasalamat.
no, dito sa banal na Santatlo. No, lahat tayo ay pinagkakaisa kahit iba-ibang tao tayo, iba-iba ang pinag-aralan, iba-iba ang pinanggalingan, no, ngunit pwedeng magkaisa, no? Isang ministry, Arkham Ministry on Biblical Apostolate, bakit isa? Dahil nag-iisa tayo sa nag-iisang pag-ibig, no? At ito ang ating Panginoon. Okay? Siguro papalalimin natin itong Holy Trinity sa ibang panahon. Okay? Sige, ngayon maaari na tayong magtaas ng ating mga panalangin. Yung mga kapatid na nais magtaas ng panalangin, no, pwede kayong mag-unmute, no, dito sa Zoom, no, at itaas ang inyong mga panalangin. Ivy, medyo mahina po yung Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga pamilya sa ang Panginoong Diyos ang maging sentro ng kanilang Panginoon, dinggin mo ang aming Tinataas ko po panalangin. sa inyo, Panginoon, ang lahat ng Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sige pa po, yung mga ibang nais magtaas ng panalangin, mag-unmute lang po tayo. Panginoon, itinataas po namin ang aming panalangin para sa mga pamilya po na nagkahiwa-hiwalay, Panginoon. Nawa ang Espiritu Santo ang patuloy na magbigay po sa kanila ng katotohanan para po ang bawat isa sa kanilang pamilya ay mapunan pa rin po ng pagmamahalan. Mataas namin to sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipinapanalangin po namin na lahat ng mga parokya at nalanghal ng mga naglilingkod sa mga parokya. Nawang po magkaroon po kaming lahat ng pagkakaisa at ng pagmamahal sa isa't isa. Manalangin po tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Announcement po tayo. Ms. Tere is ready with the announcement po. Good evening, Yes po. Tere. Magandang gabi po, sister, at magandang gabi po sa lahat ng kasama natin dito po sa ating Zoom at sa nanonood po sa atin sa ating Facebook page. Ayan, nakikita niyo po ba ang aking screen? And so ngayon pong darating na June 21 ay meron po kaming inihandang sports festival. Nagaganapin po sa San Carlos Seminary Gym. Magsisimula po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. So para po ito sa mga kabataan na nawa po ay magkatipon-tipon po tayo para po sa isang makabuluhan at masaya pong gawain. So hindi lang po tayo nag-aaral po ng salita ng Diyos, so nais din po natin na tayo po ay magkaroon din po ng pagkakaisa. Ayan, magkakaisa po. Sabi po nila,
para po malaman ang ating ministry po, ang Ministry on Biblical Apostolate ay hindi lang po para sa mga matatanda, pero para din po sa mga kabataan. So ayun po, inimbitahan po namin kayo, ang inyong mga kaibigan. So ito po ay libre po na gawain. Para po sa mga nais pong sumali, i-message niyo po kami sa aming Facebook page o kaya makipag-coordinate po kay Brother RJ Mendoza. Siya po ang ating coordinator po ng mga kabataan, ng youth. At ayun po, so magkita-kita po tayo sa June 21, Sabado. So saan po yung San Carlos Seminary Gym? Yung po yung pagkapasok po natin, nasa right side lang po siya ng San Carlos. So madali lang po siya puntahan. So ang mga gagawin po natin, may volleyball po, may basketball, at laro ng lahi. Ang laro po ng lahi, so iba't iba po siya na mga laro na ginagawa po natin ng mga kabataan natin. Natin ng lahat, ayan. So ayan, sana po makapunta po kayo, lalo na po ang mga kabataan. At yan, ang ating monthly formation meeting po ay gaganapin sa June 28, 2025, 9 a.m. po to 12 noon sa second floor multipurpose halls ng Lay Force Building sa San Carlos Seminary pa rin po. So para po sa mga nanonood po, mga bago lang po nanonood, ito po ay libreng gawain po, monthly formation po ng ating ministry, at maaari lang po na magdala po kayo ng inyong Bible, notebook at saka pen. At kung kayo po ay talagang interesado, paki-message po ang aming Facebook page para po ma-secure po namin ang inyong slot at maibilang po namin kayo sa pagsasaluhan po natin sa pananghalian. Ayan po. And makikiusap na rin po sa mga coordinators kung pwede nyo pong i-update na po. So magpapadala na po kami ng running list para malaman po kung ilan pa po yung mga darating. Yan. And ang inaabangan po ng lahat ang ating annual biblical retreat sa darating na August 29 to 31, Friday to Sunday po sa St. Michael Retreat House sa Antipolo City. Ayan. Ang registration fee po natin na pwede po natin pag-ipunan ay 3,000 pesos po para po sa 3 araw po na iyon. Ayun lang po, Father. Salamat po. May announcement ka ba? Wala naman po, Father. Yun lang po to remember po na meron pa po tayong mga pre-Bibles lang po na mga nagbabahay-bahay po. May mga nag-send po sa akin na nagbabahay-bahay po sila, especially po sa Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist po, dyan po sa San Juan City po. Nagbibigay na po sila ng kanilang mga Biblia at nagtuturo po sa mga pamilya paano magbasa yung Bible. So sana po yung ibang mga Bible coordinators ay gawin din po ito. Okay. Sa July naman po, katulad nung sinabi natin, baka wala po tayong monthly formation kasi nakikipag-coordinate na tayo sa correctional, sa Muntinlupa City Jail, saka sa MYRC, yung Manila Youth Correction Center. No? At ito po yung mission natin, dadalawin natin yung mga nakabilanggo, no? Dadalan sila ng konsolasyon ng salita ng Diyos. No? July 26 yung ating date doon. Kaya ngayon, papadala namin yung mga lugar kung saan po kayo malapit o kung saan nyo gusto, doon kayong magjo-join, no? Sa Sabado na iyon, no? Sa July 26. No? Okay, ngayon sa darating na July and August po, yung mga courses, no? Sa Ateneo, maganda, no? Kasi diniscuss ko ron sa president ng Loyola School of Theology kung pwedeng i-offer yung approaches in biblical ministry sa mga lay people. No, nung una, sabi nila pwede as auditor pero medyo mahal, 12,000. No? Ngayon, bababaan daw nila magiging 6,000. No? Kanina naka-receive ako ng, na several days ako naka-receive ako ng message at email kay Father Eric, no, na pwede nang gawin daw na 25%. No? Ibig sabihin isang semester 3,000 na lang, no? Sabi niya, no? Dahil mga lay people naman at makakatulong sa mga parishes, no? Ngayon, i-open nga nila pati sa international, no, sa mga Vietnamese, sa Japan, no, mga ganyan. Kaya magiging hybrid, no? Yung mga kayang pumunta sa school, no, doon sa Ateneo, pupunta ron, no? Pero yung mga hindi kayang pumunta, meron silang hybrid, no, naka-Zoom, no, pero parang nagjo-join sila ng class. Kasi pag biblical approaches in biblical ministry, kailangan kasi maganda yung face-to-face, no? Kasi doon pag-aaralan, no, i-discuss yung ano ba yung liturgical Bible study, Lectio Divina,
no, ano ba yung 4 senses of the scriptures para maging applicable sa mga parishes, no? Kaya kung gusto ninyong mag-avail, no, you inform nyo lang si Tere, no? Kung ngayon sa San Carlos, kaso lang sa San Carlos magsisimula na ako bukas, introduction to sacred scriptures naman. Ito naman yung mga basic, no? So, siguro late na, no? Baka hindi na makahabol yung iba. Sa Don Bosco naman, sa July pa naman, no, yung Johannine Literature, Gospel of John, Epistle of John sa Book of Revelation, at yung Biblical Archaeology and Geography. Ayun yung mga courses ko, no, na kung may interesado, pwede kong i-discuss doon sa administration ng Don Bosco na kung pwedeng magkaroon ng auditor. Pero parang ang tingin ko ang pinakamura ngayon yung sa Ateneo, no? Naging 3,000 for for 5 months, no, isang sem. Baka pag nag-enroll kayo, pwede nyo pang hulug-hulugan. Basta mahalaga lang yata merong ng mga parish priest na parang ire-recommend kayo. Ano, sister? Sister? Yes po, Father. Meron pa po si Tere ng mga announcements po na makalimutan po namin sana. Pero ano ko po na lang, meron po tayong 2 pong parokya na magsisimula po ng entry program. Ang isa po ay St. John Bosco Parish sa Tondo. So ito po ay magiging series po, 3 sa Friday of the month, so June, July, August, na 7 p.m. to 9 p.m. po. So yun po ang mga malapit po dyan sa St. John Bosco, Tondo. Sila pwede po ay yung mga hindi pa nag-undergo ng entry program at yung iba mga taga-parokya ninyo na gusto din po mag-attend ay sa June 20 po ang first session po natin. At ganun din po sa mismong araw po ng ating youth sports festival natin. Meron po tayong entry program sa San Isidro Labrador sa Pasay, Taft po. So, pero yung po hindi ko pa alam ng oras. So, next week ko po sasabihin sa inyo sa mga taga-Pasay, sa taga Santa Clara de Montefalco po, Vicario. Okay. Yun lang. Wala na po ba? Kung may mga concerns kayo, mga Bible Apostles Coordinators, yung mga kapatid natin dito, wag po kayong mahiyang mag-send ng message, magtanong sa ating messenger o sa Facebook page po natin. O kaya sa number ni Tere o ni Sister Lacey. Sige po, kung wala na, tanggapin na po natin ng blessing. Sumain nyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng banal na Santatlo. Salamat Sa Diyos. Maraming salamat po, Father Ado. Good night. Good night, Good night, po sa inyong everyone. lahat. Thank you. Maraming Stay salamat safe. po sa ating pong San Felipe Neri Parish. Salamat sa San Felipe Neri Parish. See you next Opo. week uli. See you po. Ganon din po kay Sister Fanny, nasa Los Angeles pero nanonood pa rin siya. Very good. Si Sister Maureen also nasa pilgrimage and she's also watching lagi. Yung kaibigan ni Sister Neri. Hindi ko lang kung nakauwi na siya sa Australia. Bye, Tere. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. God bless you. Bye po. Salamat po. Bye po, Ate Christy. Bye po. Thank you for the Opo, reminder. Sister Yeah, opo, sister. See you yung program po. Tapos ko na po. Oh, very good. Send us the program. Send ko po sa ating mga coordinator. Thank you po. Salamat, Ate Christy.